Sa isang maliit at liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira ang mag-inang sina Aling Rosa at ang kanyang nag-iisang anak na si Renan. Ang kanilang tahanan ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na tila anumang oras ay maaaring tangayin ng malakas na hangin. Sa kabila nito, pilit pa ring pinananatili ni Aling Rosa ang kaayusan ng kanilang munting bahay sapagkat iyon na lamang ang kanilang sandigan sa gitna ng kahirapan. Si Renan ay isang batang may murang edad ngunit hitik sa pangarap. 11 taong gulang pa lamang siya, ngunit tila pasan na niya ang responsibilidad ng isang matanda. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon siya upang tumulong sa kanyang ina. Siya ang kumukuha ng tubig sa poso. Siya rin ang nag-iigib ng pangluto at madalas ay siya pa ang nagtitinda ng kung ano-anong bagay sa baryo upang may maipantawid sila sa kanilang pangangailangan. Wala nang ama si Renan. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit na hindi nila kayang ipagamot. Mula noon, si Aling Rosa na lamang ang kumakayod, naglalaba sa mga kapitbahay at nagbebenta ng kakanin kung may puhunan. Ngunit hindi sapat ang kanyang kinikita upang matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Madalas, isang beses lamang silang kumakain sa isang araw. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang ngiti sa labi ni Renan. Sa bawat paghihirap, pinipilit niyang maging matatag para sa kanyang ina. Lagi niyang sinasabi sa sarili na balang araw, iaahon niya sa hirap ang kanilang buhay. Isang umaga, habang papunta si Renan sa palengke upang magbenta ng mga basurang bote at plastik na kanyang napulot, nadaanan niya ang isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga lotto ticket. Madalas niyang makita ang tindahang iyon, ngunit hindi niya pinapansin dahil alam niyang wala siyang pera para doon. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang nangyari. May isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng tindahan. Mukha itong pagod at tila may iniisip. Nakita ni Renan kung paano nito hinugot ang isang papel mula sa kanyang bulsa, isang lotto ticket, at tila inis na itinapon ito sa tabi ng daan. Wala na itong silbi. Marahan itong sambit bago tuluyang umalis. Napatigil si Renan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya upang pulutin ang tiket na iyon. Pinagmasdan niya ito at kahit hindi niya lubos na nauunawaan kung paano gumagana ang loto, naramdaman niyang may kakaiba rito. Dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad papunta sa palengke. Doon, tulad ng dati, ay ibinenta niya ang mga bote at plastik. Kaunti lamang ang kanyang kinita, sapat lang upang makabili ng kalahating kilong bigas at ilang pirasong tuyo. Habang pauwi na siya, nadaanan niyang muli ang tindahan ng loto. Napansin niyang may mga taong nagkukumpulan sa harap nito. Naririnig niya ang kanilang mga usapan. Lumabas na ang resulta ng jackpot kagabi. Grabe, milyon-milyon ang napanalunan. Hindi pa raw nakukuha ng nanalo. Napahinto si Renan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang may bumubulong sa kanyang isipan. Unti-unti niyang inilabas ang tiket mula sa kanyang bulsa. Pinagmasdan niya ito, saka tumingin sa listahan ng mga numerong nakapaskil sa tindahan. Isa-isa niyang tinugma ang mga numero. Una, tugma. Ikalawa, tugma rin. Ikatlo, ganun din. Habang nagpapatuloy siya, unti-unting nanlalaki ang kanyang mga mata. Parang hindi siya makahinga. Hanggang sa huling numero, tugma rin. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang tiket na kanyang napulot ay ang nanalong tiket sa jackpot. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Takot, saya, gulat. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na bumuhos sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa paligid. Wala ni isa mang nakakaalam ng kanyang hawak. Tahimik niyang itinago muli ang tiket sa kanyang bulsa.
Mabagal siyang naglakad pa uwi, ngunit ang kanyang isip ay tila naguguluhan. Totoo ba ito? O baka naman nagkakamali siya? Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng hapag, tila pagod na pagod. "Anak, nakabenta ka ba?" tanong ni Aling Rosa. Tumango si Renan at inilapag ang kanyang mga pinamili. "May bigas po at tuyo, inay." Ngumiti ang kanyang ina, ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Umupo si Renan sa tabi niya. Hawak niya ang tiket sa kanyang bulsa, ngunit hindi niya agad masabi ang totoo. Paano kung magkamali siya? Paano kung hindi pala ito totoo? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may malaking pagbabagong darating sa kanilang buhay. Isang pagbabagong magsisimula sa isang simpleng bagay. Isang tiket na itinapon at kanyang napulot. At sa gabing iyon, habang tahimik na kumakain ang mag-ina sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, hindi alam ni Aling Rosa na ang kanyang anak ay may dalang pag-asang kayang baguhin ang kanilang kapalaran. Ang batang si Renan, na sanay sa hirap at gutom, ay nasa bingit na ng isang himala na magpapabago sa kanilang mundo magpakailanman. Ngunit kasabay ng biyayang ito ay ang mga pagsubok na hindi pa niya nalalaman. At dito magsisimula ang tunay na kwento ng batang nagbago ang buhay dahil sa isang tiket na tadhana. Magdamag na hindi nakatulog si Renan. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina sa papag na gawa sa kawayan, siya ay nakahiga lamang, nakatitig sa kisame ng kanilang munting bahay. Sa kanyang dibdib ay tila may mabigat na bagay na hindi niya maipaliwanag. Ilang ulit niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang lotto ticket, saka muling itinatago na parang may natatakot na makakita. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, kung sasabihin ba niya agad sa kanyang ina o kung dapat muna niyang tiyakin na tama ang kanyang hinala. Sa kanyang murang isipan, ang milyon-milyong halaga ay parang isang panaginip lamang. Hindi niya palubos maunawaan kung gaano kalaki ang pagbabagong dala nito. Ngunit alam niyang sapat iyon upang mabago ang kanilang buhay. Paano kung mawala ito? Bulong niya sa sarili. Dahil dito, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang isang lumang lata ng biskwit na matagal nang walang laman. Doon niya maingat na inilagay ang tiket. Binalot niya pa ito ng lumang papel at itinago sa ilalim ng sahig na kawayan kung saan madalas niyang itinatago ang mga bagay na ayaw niyang makita ng iba. Pagkatapos noon, saka lamang siya bahagyang nakatulog. Kinabukasan, tila walang nagbago. Maagang nagising si Renan upang mag-igib ng tubig. Katulad ng dati, bitbit niya ang 2 timba habang naglalakad patungo sa poso. Ngunit sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang kakaibang kaba. Para bang may sikreto siyang hindi niya kayang ilabas. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nagluluto ng lugaw, manipis at halos tubig na lamang. "Anak, pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ihanda ngayon," mahina nitong sabi. Umiling si Renan at ngumiti. "Ayos lang po, inay." Habang kumakain sila, ilang beses niyang gustong magsalita. Ilang beses niyang gustong sabihin ang totoo. Ngunit sa tuwing bubuka ang kanyang bibig, parang may pumipigil sa kanya. Paano kung may makarinig? Paano kung may magnakaw? Paano kung may masamang mangyari? Hindi niya namalayang mahigpit na pala ang pagkakahawak niya sa kutsara. "Anak, may iniisip ka ba?" tanong ni Aling Rosa. Nagulat si Renan at agad na umiling. "Wala po, inay." Ngunit hindi kumbinsido ang kanyang ina. Kilala niya ang kanyang anak. Alam niyang may bumabagabag dito. Ngunit pinili na lamang niyang manahimik. Matapos kumain, nagpaalam si Renan na pupunta sa bayan. Karaniwan na yon, lalo na kapag may ibinebenta siyang mga nakolekta niyang bagay. Ngunit sa araw na iyon, iba ang kanyang pakay. Habang naglalakad siya papunta sa mas malaking bayan, hindi niya maiwasang lingunin ang paligid. Bawat taong makasalubong niya ay tila pinaghihinalaan niya.
para bang alam ng lahat ang kanyang lihim. Pagdating niya sa bayan, dumiretso siya sa tindahan ng loto kung saan niya nakita ang mga numerong tumugma sa kanyang tiket. May nakapaskil na karatula. Para sa mga nanalo sa jackpot, magtungo sa opisina ng loto sa lungsod. Napalunok si Renan. Hindi pa siya nakakapunta sa lungsod kailanman. Hindi niya alam kung paano pumunta roon. Hindi niya alam kung sino ang kanyang lalapitan. Sa kanyang edad, tila napakalaki ng mundo para sa kanya. Habang nag-iisip siya, may lumapit sa kanyang isang lalaking nasa gitnang edad. Nakasuot ito ng maayos at tila may kaya sa buhay. "Bata, ano ang ginagawa mo dito?" tanong nito. Nagalangan si Renan. Wala po. Tumitingin lang. Napansin ng lalaki ang kanyang pagkailang. "May hawak ka bang tiket?" tanong nito sabay silip sa kanyang bulsa. Biglang kinabahan si Renan. Agad niyang itinago ang kanyang kamay. "Wala po." Mabilis niyang sagot. Ngunit tila hindi naniwala ang lalaki. Ngumiti ito ng kakaiba. "Alam mo, kung may tiket ka man, pwede kitang tulungan. Marami na akong natulungan na nanalo sa loto," sabi nito. Lalong kinabahan si Renan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala. May kung anong babala ang bumubulong sa kanyang isipan. "Salamat po, pero uuwi na po ako," sabi niya sabay talikod. Hindi na niya hinintay ang sagot ng lalaki. Mabilis siyang naglakad palayo, halos tumatakbo. Habang papalayo siya, pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa kanya. Pagdating niya sa baryo, agad siyang dumiretso sa kanilang bahay. Pinawisan siya kahit hindi naman mainit ang panahon. Pagpasok niya, nadatnan niya ang kanyang ina na naglalaba. "Ang aga mong umuwi, anak," sabi ni Aling Rosa. Hindi sumagot si Renan. Dumiretso siya sa loob at kinuha ang lata ng biskwit. Tiningnan niya ang tiket. Nandoon pa rin. Ngunit ngayon, mas ramdam na niya ang bigat nito. Hindi lamang ito basta papel. Ito ay kayamanan. At kasama ng kayamanang iyon ay ang panganib. Sa gabing iyon, nagpasya si Renan. Hindi na niya kayang itago ang lahat sa kanyang sarili. Kailangan na niyang sabihin ang totoo sa kanyang ina. Ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Habang nakaupo siya sa tabi ni Aling Rosa, tahimik siyang tumingin dito. At kung malaman niya, magbabago kaya ang lahat? Tanong niya sa sarili. Sa labas ng kanilang bahay, tahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni Renan nagsisimula ng umusbong ang unos ng pagbabago. Isang unos na maaaring magdala ng pag-asa o kapahamakan. Hindi na napigilan ni Renan ang bigat na kanyang dinadala. Kinabukasan, habang nakaupo sila ng kanyang ina sa labas ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw, ramdam niya na ito na ang tamang sandali. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay. "Inay," mahina niyang tawag. Napalingon si Aling Rosa. "Bakit anak?" Saglit na napatigil si Renan. Parang natuyuan siya ng laway. Ngunit pinilit niyang lakasan ang loob. "Inay, may sasabihin po sana ako." Napansin ng kanyang ina ang kakaibang tono ng kanyang boses. Agad itong naging seryoso. "Ano yon, anak?" Dahan-dahang tumayo si Renan at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ilang sandali lang, lumabas siya na may dalang lumang lata ng biskwit. Umupo siya muli sa tabi ng kanyang ina. "Inay, huwag po kayong magagalit," sabi niya. Lalong nagtaka si Aling Rosa. "Ano ba yan, anak?" Maingat na binuksan ni Renan ang lata. Inalis niya ang papel na bumabalot sa loob hanggang sa tuluyang lumitaw ang lotto ticket. Iniabot niya iyon sa kanyang ina. "Napulot ko po ito kahapon." Kinuha yon ni Aling Rosa, ngunit halata ang kanyang pagkalito. "Lotto ticket lang ito, anak. Bakit mo itinatago?" Napayuko si Renan. "Inay, tinugma ko po ang mga numero.
Sandaling natahimik ang paligid. At tugma po lahat. Parang huminto ang mundo ni Aling Rosa. Unti-unti niyang tiningnan ang tiket. Muling binasa ang mga numero. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anak, sigurado ka ba? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Renan. Opo, inay. Tiningnan ko po kahapon sa bayan. Lahat po tugma. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Ang simpleng papel na hawak niya ay maaaring maging sagot sa lahat ng kanilang paghihirap. Ngunit kasabay nito, may pumasok na takot sa kanyang puso. Alam ba ng iba? Bigla niyang tanong. Mabilis na umiling si Renan. Wala po, inay. Ako lang po. At ngayon kayo na. Napapikit si Aling Rosa. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Sa kanyang isipan, sunod-sunod ang mga tanong. Paano nila kukunin ang pera? Sino ang kanilang lalapitan? Paano kung malaman ng iba? Sa baryo nila, mabilis kumalat ang balita. At kapag nalaman ng mga maling tao, maaaring mapahamak sila. Anak, dahan-dahan niyang sabi. Hindi basta-basta ang bagay na ito. Tumango si Renan. Alam ko po, inay. Huminga ng malalim si Aling Rosa at muling tiningnan ang tiket. Kung totoo ito, magbabago ang buhay natin. Ngunit hindi siya ngumiti. Sa halip, lalo siyang naging seryoso. Pero kailangan nating mag-ingat. Napatango si Renan. Opo. Hindi natin ito pwedeng ipagsabi kahit kanino, dagdag niya. Kahit sa mga kapitbahay, kahit sa mga kakilala. Opo, inay. May mga taong maaaring manamantala, sabi ni Aling Rosa. At ayokong mapahamak ka. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Renan ang tunay na bigat ng kanyang natagpuan. Hindi lamang ito biyaya. Isa rin itong pagsubok. Anak, muling wika ni Aling Rosa. Kailangan nating pumunta sa lungsod. Napatingin si Renan. Sa lungsod po? Oo, doon lang natin ito pwedeng i-claim. Pero hindi pa po ako nakakapunta doon. Hindi rin ako, sagot ng kanyang ina. Sandaling natahimik silang dalawa. Ang lungsod ay tila isang lugar na napakalayo sa kanilang mundo. Isang mundong hindi nila kabisado. Ngunit kailangan nilang puntahan. Kailangan natin ng pamasahe, dagdag ni Aling Rosa. Doon nila naalala ang kanilang kalagayan. Wala silang sapat na pera. Halos wala na nga silang makain. Paano pa sila makakapunta sa lungsod? Napayuko si Renan. Inay, ano po ang gagawin natin? Napabuntong hininga si Aling Rosa. Ipagdadasal natin ito, anak, sagot niya. At sa sandaling iyon, tila bumalik sila sa realidad. Kahit may hawak silang tiket na nagkakahalaga ng milyon-milyon, nananatili pa rin silang mahirap sa kasalukuyan. Sa araw ding iyon, nagpasya si Aling Rosa na maghanap ng paraan. Nagpunta siya sa ilang kapitbahay upang magtanong kung may mapapahiram sa kanya. Ngunit hindi naging madali. Pasensya na, Rosa, gipit din kami, sabi ng isa. Wala rin kaming maibibigay ngayon, sagot ng iba. Isa-isa siyang umuwi na walang napapala. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Renan na tahimik na nakaupo. Anak, malungkot niyang sabi. Wala akong nahiraman. Hindi nagsalita si Renan. Ngunit sa kanyang puso, may tumibay na desisyon. Inay, sabi niya, may paraan po. Napatingin si Aling Rosa. Ano iyon? Tumayo si Renan. Magtatrabaho po ako. Nagulat ang kanyang ina. Anak, bata ka pa. Sandali lang po, inay, putol niya. Kailangan lang po natin ng pamasahe, kahit ilang araw lang. Napaluha si Aling Rosa. Hindi niya inaasahan na ang kanyang anak sa murang edad ay handang magsakripisyo para sa kanilang kinabukasan. Anak,
Mahina niyang sabi. Ngunit ngumiti si Renan. Para po sa atin ito. Sa araw na iyon, nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ni Renan. Hindi na lamang siya isang batang nangangarap. Isa na siyang batang may layunin. Isang batang handang harapin ang mundo, kahit gaano pa ito kalaki at nakakatakot. Ngunit hindi niya alam na sa kanyang paglalakbay, may mga taong nakamasid. Mga taong may masamang balak sa tiket na kanyang hawak. At sa likod ng kanyang pag-asa, unti-unting sumusulpot ang panganib na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Maagang nagising si Renan kinabukasan, mas maaga pa kaysa sa nakasanayan niya. Hindi na niya hinintay ang pagsikat ng araw. Sa kanyang isip, malinaw ang kanyang layunin. Makahanap ng paraan upang makalikom ng sapat na pera para makarating sila ng kanyang ina sa lungsod. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising si Aling Rosa. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng bahay, narinig niya ang mahinang tinig ng kanyang ina. Anak, saan ka pupunta? Napahinto si Renan at dahan-dahang lumingon. Naghahanap lang po ako ng pagkakakitaan, inay. Umupo si Aling Rosa at pinagmasdan ang kanyang anak. Kahit sa dilim, makikita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka, anak, sabi niya. Huwag kang magpapahamak. Tumango si Renan. Opo, inay. Lumabas siya ng bahay na may matibay na loob, kahit na ang totoo ay may kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula, ngunit handa siyang subukan ang kahit anong trabaho. Nagpunta siya sa sentro ng baryo, kung saan may maliit na talipapa. Doon may ilang tindero at mamimili kahit maaga pa. Lumapit siya sa isang tindero ng gulay na madalas niyang nakikita. Manong, kailangan niyo po ba ng katulong? Tanong niya. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ilang taon ka na, iho? 11 po. Napailing ang tindero. Masyado ka pang bata. Baka mapagalitan pa ako ng magulang mo. Tahimik na tumango si Renan at nagpasalamat. Hindi siya sumuko. Lumipat siya sa susunod na tindahan, isang karinderya. Ate, pwede po ba akong tumulong? Kahit maghugas lang po ng pinggan, pakiusap niya. Napaisip ang babae. Magkano ang gusto mong sahod? Kung ano lang po ang kaya niyo, sagot ni Renan. Saglit siyang pinagmasdan ng babae, saka bumuntong hininga. Sige, subukan mo muna ngayon. Kung maayos ka magtrabaho, bibigyan kita ng konti. Nagliwanag ang mukha ni Renan. Salamat po. Agad siyang nagsimulang maghugas ng mga pinggan, maglinis ng mesa, at tumulong sa kung ano-anong gawain. Kahit napagod siya, hindi siya nagreklamo. Para sa kanya, bawat patak ng pawis ay hakbang papalapit sa kanilang pag-asa. Lumipas ang buong araw na hindi niya namamalaya ng pagod. Pagsapit ng hapon, tinawag siya ng may-ari ng karinderya. Iho, ito ang sahod mo, sabi nito sabay abot ng ilang baryang-barya. Tinanggap iyon ni Renan na may ngiti. Maraming salamat po. Kahit kakaunti lamang ang kanyang kinita, ramdam niya ang halaga nito. Hindi ito basta pera. Ito ay bunga ng kanyang pagsisikap. Habang pauwi siya, mahigpit niyang hawak ang kanyang kinita. Ngunit hindi niya napansin na may isang taong nakamasid sa kanya mula pa kanina. Ang lalaking nakausap niya sa bayan noong nakaraang araw. Nakatayo ito sa gilid ng daan, tahimik na pinagmamasdan si Renan. Hindi ako nagkakamali, bulong nito sa sarili. May tinatago ang batang iyon. Hindi nito agad nilapitan si Renan. Sa halip, pinili nitong sundan siya mula sa malayo. Pagdating ni Renan sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na naghihintay. Anak, kumusta? Agad na tanong ni Aling Rosa. Ngumiti si Renan at inilabas ang kanyang kinita. May naipon na po tayo, inay. Napaluha si Aling Rosa.
Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o masasaktan. Nakikita niya ang sakripisyo ng kanyang anak. Isang batang dapat sana'y naglalaro, ngunit napipilitang magtrabaho. Anak, mahina niyang sabi, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Ngunit umiling si Renan. Para po ito sa atin. Tahimik silang naghapunan. Masarap ang pakiramdam ni Renan kahit simpleng pagkain lamang ang kanilang kinakain. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kontrol siya sa kanyang kinabukasan. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, may matang nakamasid. Ang lalaking sumusunod sa kanya ay nakatayo sa dilim. Pinagmamasdan ang kanilang tahanan. Dito pala siya nakatira. Bulong nito. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngiting may halong masamang balak. Kinabukasan, nagpatuloy si Renan sa kanyang pagtatrabaho. Araw-araw, maaga siyang pumupunta sa karinderya at hapon na umuuwi. Unti-unti, nadaragdagan ang kanyang naiipon. Ngunit kasabay ng kanyang pagsisikap ay ang lumalapit na panganib. Isang araw, habang pauwi siya, bigla siyang hinarang ng isang pamilyar na tao. Ang lalaking nakausap niya sa bayan. Bata, sabi nito. Matagal na kitang hinahanap. Nanlamig ang katawan ni Renan. Ano po iyon? Pilit niyang tanong. Ngumiti ang lalaki. Alam kong may hawak kang tiket. Parang gumuho ang mundo ni Renan. Hindi siya nakapagsalita. Lumapit ang lalaki at yumuko upang mapantayan ang kanyang mukha. Huwag kang matakot, sabi nito. Gusto lang kitang tulungan. Ngunit sa mga mata ng lalaki, malinaw na hindi iyon totoo. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Renan. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanilang lihim ay hindi naligtas. At ang tiket na dapat sana'y magdadala sa kanila ng pag-asa ay maaaring maging sanhi ng kanilang kapahamakan. Sa harap ng lalaking iyon, kailangang magdesisyon si Renan. Magtitiwala ba siya? O lalaban? At dito magsisimula ang mas mabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Nakatayo si Renan sa harap ng lalaking hindi niya lubos na kilala, ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam na hindi ito mapagkakatiwalaan. Ang hangin ay tila biglang bumigat at ang katahimikan sa paligid ay nakadagdag sa kanyang kaba. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Maingat na sagot ni Renan, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiting iyon ay malamig at walang kabaitan. Huwag mo akong lokohin, bata, sabi nito. Nakita kita sa tindahan ng loto. Alam kong tinugma mo ang mga numero. Napaatras si Renan ng isang hakbang. Sa kanyang isipan, nag-uunahan ang takot at pag-iisip kung paano siya makakatakas sa sitwasyon. Wala po akong tiket, muli niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya pinaniwalaan ng lalaki. Bigla itong lumapit at hinawakan ang kanyang braso. Huwag kang magsinungaling, madiin nitong sabi. Mas makakabuti kung makikipagtulungan ka. Nanikip ang dibdib ni Renan. Ramdam niya ang higpit ng pagkakahawak ng lalaki. Ano po bang gusto niyo? Tanong niya, halos pabulong. Simple lang, sagot ng lalaki. Ibigay mo sa akin ang tiket. Tutulungan kitang kunin ang pera at bibigyan kita ng parte. Napailing si Renan. Hindi niya kayang gawin yon. Hindi lamang ito para sa kanya. Ito ay para sa kanyang ina, para sa kanilang kinabukasan. Hindi po, sagot niya. Biglang nagbago ang mukha ng lalaki. Nawala ang ngiti at napalitan ng matalim na tingin. Pag-isipan mong mabuti ang sagot mo, banta nito. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Sa sandaling iyon, parang may kung anong lakas na umusbong sa loob ni Renan. Hindi siya maaaring magpatalo. Bigla niyang hinila ang kanyang braso at mabilis na tumakbo. Hoy! Sigaw ng lalaki. Ngunit hindi na lumingon si Renan. Tumakbo siya ng buong lakas, hindi alintana ang pagod. Ang mahalaga ay makalayo siya.
Hanggang sa marating niya ang kanilang bahay, hingal na hingal siya sa pagpasok. "Inay!" sigaw niya. Nagulat si Aling Rosa at agad na lumapit. "Anak, anong nangyari?" Halos hindi makapagsalita si Renan sa sobrang pagod at takot. Ngunit pilit niyang ikinuwento ang lahat. Ang lalaki, ang paghabol at ang banta. Namutla si Aling Rosa. "Anak," nanginginig niyang sabi. "Sinabi ko na sa'yo, may mga taong mapagsamantala." Napayakap siya kay Renan, mahigpit na parang ayaw na itong pakawalan. "Ano po ang gagawin natin, Inay?" tanong ni Renan. Sandaling natahimik si Aling Rosa, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang determinasyon. "Kailangan na nating umalis dito," nagulat si Renan. "Ngayon po?" "Oo," sagot niya. "Habang hindi pa tayo tuluyang natutunton." Mabilis na pumasok si Aling Rosa sa loob ng bahay at kinuha ang lata ng biskwit. Tiningnan niya ang tiket, saka ito muling binalot at itinago sa kanyang damit. "Mag-impake ka ng kaunti," utos niya. Wala nang tanong si Renan. Agad siyang sumunod. Ilang damit lamang ang kanilang nadala. Ang pinakamahalaga ay ang tiket. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Bago pa lumubog ang araw, tahimik silang umalis ng baryo. Habang naglalakad sila sa makitid na daan palabas ng kanilang lugar, hindi maiwasan ni Renan na lumingon sa kanilang bahay, ang tanging lugar na kanyang kinalakihan. Ngunit alam niyang hindi na sila maaaring manatili roon. Sa bawat hakbang nila, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ang tiket na kanilang hawak ay hindi lamang nagdadala ng pag-asa. Ito rin ay nagdala ng panganib na nagtulak sa kanila upang lisanin ang lahat. Habang papalayo sila, sa gilid ng baryo ay may isang aninong nakamasid. Ang lalaking humarang kay Renan. "Hindi kayo makakatakas," bulong nito sa sarili. Sa kanyang mga mata, makikita ang matinding pagnanais na makuha ang tiket kahit anong mangyari. Samantala, patuloy sa paglalakad ang mag-ina, hindi alam kung saan sila tutungo. Ang kanilang destinasyon ay ang lungsod. Isang lugar na hindi pa nila nararating, ngunit siya na lamang ang kanilang pag-asa. Ngunit sa kanilang paglalakbay, hindi lamang distansya ang kanilang haharapin. May mga panganib na naghihintay sa bawat sulok. At sa gitna ng dilim ng paparating na gabi, nagsisimula ang mas mabigat na yugto ng kanilang kwento. Isang paglalakbay na susubok sa kanilang tapang, tiwala at pagmamahala bilang mag-ina. Lumalim ang gabi habang patuloy sa paglalakad sina Renan at Aling Rosa. Ang liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing tanglaw nila sa madilim na daan palabas ng baryo. Ang bawat yabag nila ay puno ng kaba, ngunit wala na silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanilang mga puso ay may ingay ng takot at pag-aalala. "Inay, malayo pa po ba ang bayan?" Mahinang tanong ni Renan. Huminga ng malalim si Aling Rosa bago sumagot. "Medyo malayo pa, anak. Pero kailangan nating makarating doon bago mag-umaga." Mahigpit na hinawakan ni Renan ang kamay ng kanyang ina. Ramdam niya ang pagod sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya nagreklamo. Ang mahalaga ay makalayo sila sa panganib. Habang sila ay naglalakad sa masukal na bahagi ng daan, biglang may narinig na kaluskos sa gilid ng mga puno. Napahinto si Renan. "Inay!" bulong niya. Napatingin si Aling Rosa sa direksyon ng tunog. Saglit silang nanahimik, ngunit walang lumabas. "Baka hayop lang," sabi ni Aling Rosa, kahit siya ay kinakabahan din. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Ngunit hindi nila alam na hindi sila nag-iisa. Sa di kalayuan, may isang taong tahimik na sumusunod sa kanila. Maingat ang bawat hakbang at tila sanay sa ganitong uri ng gawain. Ang lalaking iyon. Habang papalapit ang hating gabi, lalong bumibigat ang kanilang katawan. Halos hindi na makalakad ng maayos si Renan. "Inay, pagod na po ako," mahina niyang sabi.
Agad huminto si Aling Rosa. Ano ka ba anak? Halika. Magpahinga muna tayo sandali. Umupo sila sa ilalim ng isang malaking puno. Pinunasan ni Aling Rosa ang pawis sa noo ni Renan. Konti na lang anak, sabi niya. Kaya natin ito. Tumango si Renan, ngunit halata ang pagod sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Aling Rosa ang tiket na nakatago sa kanyang damit. Para bang doon siya kumukuha ng lakas. Para sa kinabukasan natin, bulong niya sa sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, muli silang tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Sa wakas, nang magsimulang magliwanag ang kalangitan, narating nila ang bayan. Ang lugar na iyon ay mas maingay at mas magulo kumpara sa kanilang baryo. May mga sasakyan, mga tindahan at maraming tao. Napahinto si Renan at napatingin sa paligid. Inay, ang daming tao, sabi niya. Oo anak, sagot ni Aling Rosa. At kailangan nating mag-ingat lalo dito. Naghahanap sila ng mauupuan malapit sa terminal ng mga jeep. Dito tayo sasakay papuntang lungsod, paliwanag ni Aling Rosa. Ngunit muli, bumalik ang kanilang problema. Wala pa silang sapat na pamasahe. Ibinilang ni Renan ang kanyang naipon. Inay, kulang pa po, sabi niya. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Sa sandaling iyon, tila sinusubok muli ang kanilang pag-asa. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng susunod na hakbang, may isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Nahihirapan ba kayo? Tanong nito. Nagulat ang mag-ina. Opo, sagot ni Aling Rosa. Pinagmasdan sila ng matanda, mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang kanilang kalagayan. Pupunta ba kayo sa lungsod? Tanong nito. Opo, sagot ni Renan. Ngumiti ang matanda. May kaunti akong maitutulong, sabi nito sabay abot ng ilang perang papel. Nagulat si Aling Rosa. Ay, hindi po, nakakahiya. Walang anuman, putol ng matanda. Nakita ko ang sitwasyon ninyo. Gamitin ninyo yan. Napaluha si Aling Rosa. Maraming salamat po, sabi niya. Tinanggap nila ang pera. Para sa kanila, iyon ay parang himala. Ngunit hindi nila napansin na mula sa kabilang dulo ng terminal, may matang nakamasid sa kanila. Ang lalaking matagal nang sumusunod. Ngumiti ito ng bahagya. Mas lalo ko na kayong matutunton, bulong niya. Samantala, nakabili na ng pamasahe ang mag-ina. Sumakay sila sa isang jeep papunta sa lungsod. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik na nakatingin sa bintana si Renan. Sa unang pagkakataon, nakikita niya ang mas malawak na mundo. Ngunit kasabay ng kanyang paghanga ay ang takot. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Aling Rosa, mahigpit ang hawak sa tiket. Pareho silang may iisang panalangin, na sana matapos ang lahat ng ito ay makarating sila sa kanilang patutunguhan ng ligtas. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang laban. Dahil sa lungsod, mas maraming tukso, mas maraming panganib, at mas maraming taong handang agawin ang lahat sa kanila. At habang papalayo ang jeep, hindi nila alam na may sasakyang sumusunod. Dahan-dahan, tahimik, ngunit puno ng masamang layunin. Pagdating sa lungsod, tila nalunod sina Renan at Aling Rosa sa ingay at galaw ng paligid. Ang dati nilang tahimik na mundo ay napalitan ng sunod-sunod na busina, nagmamadaling tao, at matataas na gusali na tila umaabot sa ulap. Mahigpit ang hawak ni Renan sa kamay ng kanyang ina. Inay, ang laki po dito, bulong niya. Oo anak, sagot ni Aling Rosa habang pinipilit na manatiling kalmado. Pero dito natin kukunin ang ating pagkakataon. Bumaba sila sa jeep at tumingin sa paligid. Hindi nila alam kung saan eksaktong pupunta. Ang tanging alam nila ay kailangan nilang mahanap ang opisina ng loto. Lumapit si Aling Rosa sa isang tindera sa gilid ng kalsada. Manang,
Saan po ang opisina ng loto? Magalang niyang tanong. Tumawid kayo doon sa kabila. Tapos diretso lang hanggang sa malaking gusali na may karatulang Lotto Center. Sagot ng tindera. Maraming salamat po. Muli silang naglakad. Habang tinatahak nila ang mataong kalsada, mas lalo nilang nararamdaman ang pagiging dayo. Lahat ay tila nagmamadali at walang sino man ang nagbibigay pansin sa kanila. Ngunit para kay Renan, pakiramdam niya ay may nakamasid pa rin. At tama ang kanyang pakiramdam. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakasunod pa rin ang lalaking matagal nang nagmamanman sa kanila. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang papalapit na ang tamang pagkakataon. Samantala, sa wakas ay narating ng mag-ina ang gusali ng loto. Napahinto si Renan. Inay, ito na po ba iyon? Tumango si Aling Rosa. Oo, anak. Tumayo sila sa harap ng malaking pinto. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Renan ang kakaibang kaba. Hindi na lamang takot, kundi pananabik. Ito na ang sandali. Ito na ang pagkakataon na magbabago sa kanilang buhay. Ngunit bago pa sila makapasok, may isang lalaking nakasuot ng uniforme ang lumapit sa kanila. Ano ang pakay ninyo? Tanong nito. Nag-alangan si Aling Rosa, ngunit agad din siyang sumagot. May tiket po kami. Nanalo po yata. Tumaas ang kilay ng gwardiya. Nanalo? Jackpot ba? Tahimik na tumango si Renan. Saglit na pinagmasdan sila ng gwardiya. Ang kanilang simpleng damit, ang kanilang anyo na halatang galing sa hirap. May patunay ba kayo? Tanong nito. Dahan-dahang inilabas ni Aling Rosa ang tiket. Tiningnan niyon ng gwardiya at agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Sandali lang, sabi nito. Pumasok ito sa loob ng gusali. Nagkatinginan ang mag-ina. Inay, bulong ni Renan. Kalma lang anak, sagot ni Aling Rosa kahit siya ay kinakabahan din. Ilang sandali pa, bumalik ang gwardiya kasama ang isang maayos na bihis na babae. Sumunod po kayo sa amin, sabi ng babae. Pumasok sila sa loob. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid at malinis ang bawat sulok ng gusali. Para kay Renan, parang ibang mundo iyon. Pinaupo sila sa isang mesa. Kami ang bahala sa inyo, sabi ng babae. Pakibigay ang tiket. Maingat itong ibinigay ni Aling Rosa. Sinuri ng babae ang tiket saka tumawag ng iba pang tauhan. Maya-maya, may ilang taong dumating. Lahat ay tila seryoso at abala. Ma'am, sabi ng isa, tugma nga po lahat ng numero. Napahawak si Renan sa kamay ng kanyang ina. Hindi na ito panaginip. Totoo na. Nanalo sila. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, may isang bagay na hindi nila alam. Sa labas ng gusali, nakatayo ang lalaking matagal nang sumusunod sa kanila. Nakatingin ito sa pinto at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang matinding pagnanais. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya. Sa loob ng gusali, ipinaliwanag sa mag-ina ang proseso ng pag-claim ng premyo. Kailangan po ninyong magbigay ng ilang dokumento at sumailalim sa beripikasyon, sabi ng babae. Gaano po katagal? Tanong ni Aling Rosa. Maaaring abutin ng ilang araw, sagot nito. Nagkatinginan ang mag-ina. Ilang araw? Ibig sabihin, kailangan nilang manatili sa lungsod. At doon nagsimula ang panibagong problema. Wala silang matutuluyan. Wala silang kakilala. At hindi nila alam kung ligtas ba sila habang hawak pa nila ang tiket. Inay, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may lumapit sa kanila na isang lalaking naka-Amerikana. Ako ang tutulong sa inyo sa proseso, sabi nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nanlaki ang mata ni Renan. Nakilala niya ang boses at nang makita niya ang mukha ng lalaki,
Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito ang parehong lalaking humarang sa kanya. Ngunit ngayon, nakasuot ito ng maayos at tila bahagi ng opisina. "Inay!" Nanginginig niyang bulong. Ngunit huli na ang lahat. Ang taong kanilang tinatakasan ay nasa loob na ng kanilang pinuntahan at mas malapit na kaysa kailanman. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Renan. Ang laban nila ay hindi pa tapos at ang tunay na panganib ay nasa harapan na nila. Nanigas si Renan sa kanyang kinauupuan. Ang lalaking matagal nang sumusunod sa kanila, ang lalaking nagbanta sa kanya, ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan, maayos ang suot at tila may kapangyarihan sa loob ng opisina. "Inay," mahinang bulong ni Renan, nanginginig ang boses. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. "Bakit anak?" Hindi agad nakapagsalita si Renan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lalaki. Napansin niyon ni Aling Rosa. Dahan-dahan siyang napalingon. At sa sandaling magtama ang kanilang paningin ng lalaki, parang may kung anong malamig na hangin ang dumaan sa kanyang katawan. Ngumiti ang lalaki. Isang pamilyar at mapanganib na ngiti. "Ano ang problema?" tanong nito. Tila walang bahid ng masamang balak sa kanyang tinig. Ngunit alam ni Renan ang totoo. "Inay," halos pabulong niyang sabi. "Siya po iyon." Napakunot ang noo ni Aling Rosa. "Sino?" "Siya po yung lalaki. Yung humarang sa akin. Yung gustong kunin ang tiket." Parang biglang nagbago ang mundo ni Aling Rosa. Unti-unti siyang tumayo. "Anak, sigurado ka ba?" Tumango si Renan. Hindi na niya kayang magsinungaling. Sa sandaling iyon, nagiba ang tingin ni Aling Rosa sa lalaki. "Pasensya na po," sabi niya, pilit na kalmado. "Pero hindi namin kailangan ng tulong ninyo." Nagulat ang lalaki, ngunit hindi siya nawalan ng composure. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong nito. "May iba na lang po kaming lalapitan," dagdag ni Aling Rosa. Ngunit hindi ito basta pumayag. "Alam ninyo ba kung gaano kahirap ang proseso dito?" sabi ng lalaki. "Kung wala kayong gabay, baka hindi ninyo makuha ang pera ninyo. Mas pipiliin naming maghintay kaysa magtiwala sa maling tao," matapang na sagot ni Aling Rosa. Sandaling natahimik ang paligid. Ang ilang empleyado sa loob ng opisina ay napatingin sa kanila. Napansin ng isang babae, ang unang kumausap sa kanila. Ang tensyon. "May problema po ba?" tanong nito habang lumalapit. Agad sumagot si Aling Rosa. "Opo, ayaw po namin ng tulong ng lalaking ito." Napatingin ang babae sa lalaki. "Sir, kayo po ba ang naka-assign sa kanila?" Ngumiti ang lalaki, ngunit halatang napipilitan. "Ako sana ang hahawak, pero kung ayaw nila." Napailing ang babae. "Kung ganoon, ako na po ang bahala sa kanila," sabi niya. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Renan. Ngunit bago pa tuluyang umatras ang lalaki, lumapit ito ng bahagya kay Renan. Hindi pa tapos ito. Bulong nito na halos hindi marinig ng iba. Nanlamig si Renan. Unti-unting umalis ang lalaki, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa kanila. Parang isang aninong hindi mawawala. Matapos iyon, agad silang inasikaso ng babaeng empleyado. "Huwag po kayong mag-alala," sabi nito. "Kami na ang bahala sa inyo. Ligtas po kayo dito." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi pa rin tuluyang nawala ang takot sa puso ni Renan. Dahil alam niya, ang lalaking iyon ay hindi basta susuko. Ipinaliwanag ng babae ang mga susunod na hakbang. "Kailangan po ninyong manatili sa lungsod habang pinoproseso ang inyong claim," sabi niya. "May matutuluyan po ba kayo?" Nagkatinginan ang mag-ina. "Wala po," sagot ni Aling Rosa.
Napaisip ang babae. May partner hotel po ang opisina para sa mga nananalo. Pwede po namin kayong ilagay doon pansamantala. Nagulat si Renan. Talaga po? Opo, sagot ng babae. Kasama po iyon sa proseso para masigurong maayos ang lahat. Napaluha si Aling Rosa. Maraming salamat po. Makalipas ang ilang oras, dinala sila sa isang maliit ngunit maayos na hotel. Sa unang pagkakataon, nakaranas si Renan ng ganitong klaseng lugar. Malinis na kama, malamig na hangin at tahimik na kwarto. Hinay, sabi niya, parang panaginip po ito. Ngumiti si Aling Rosa, ngunit may halong pag-aalala. Oo anak, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Sa gabi, habang nakahiga si Renan, hindi siya makatulog. Sa kabila ng ginhawa, hindi nawawala sa kanyang isipan ang mukha ng lalaki. At ang mga salitang binitiwan nito. Hindi pa tapos ito. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang madilim na sulok, nakaupo ang lalaki. May hawak siyang telepono. Hanapin ninyo kung saan sila tumutuloy. Utos niya. Hindi ito basta tao lamang. May mga connection siya. At handa siyang gawin ang lahat upang makuha ang tiket. Sa gabing iyon, habang tahimik na nagpapahinga ang mag-ina, may mga matang nakabantay na muli sa kanila. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa susunod na kabanata, mas titindi ang panganib na kanilang haharapin. Isang panganib na maaaring sumira sa kanilang pangarap o magpatibay sa kanilang loob upang ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Tahimik ang gabi sa loob ng hotel na tinutuluyan ni Renan at Aling Rosa. Sa unang tingin, tila payapa ang lahat. Malamig ang hangin mula sa aircon, malambot ang kama at walang ingay na katulad ng sa kanilang baryo. Ngunit sa puso ni Renan, hindi may kakaila ang kaba. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng lalaking nagbanta sa kanya, ang malamig nitong tingin at ang mga salitang tila may dalang panganib. Hindi pa tapos ito. Napabangon si Renan mula sa kama. Tiningnan niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog, ngunit halata sa kanyang muka ang pagod at pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa labas, kita ang ilaw ng lungsod. Mga sasakyang dumadaan, mga taong hindi pa rin natutulog. Para kay Renan, ang lungsod ay parang isang lugar na hindi kailanman nagpapahinga. Ngunit sa gitna ng ilaw, may nakita siyang kakaiba. Isang lalaking nakatayo sa kabila ng kalsada. Hindi ito gumagalaw at tila nakatingin sa kanilang gusali. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Renan. Hindi. Baka nagkakamali lang ako. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya maiwasang kabahan. Mabilis siyang bumalik sa kama at humiga. Pilit na pinipikit ang kanyang mga mata. Ngunit ilang sandali pa lamang, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tunog. Isang katok. Napadilat siya. Tok! 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 Mahinang katok sa pinto ng kanilang kwarto. Napaupo si Renan. Inay! Bulong niya habang marahang ginigising ang kanyang ina. Nagmulat si Aling Rosa. Bakit anak? May kumakatok po. Pareho silang napatingin sa pinto. Muling narinig ang katok. Tok! Tok! Tahimik silang nagkatinginan. Wala silang inaasahang bisita. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Sandali lang, sabi niya. Ngunit hinawakan ni Renan ang kanyang kamay. Inay, huwag po. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan na may mali. Ngunit kailangan nilang malaman kung sino ang nasa labas. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa sa pinto. Sinong nandyan? Tanong niya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos may sumagot. Hotel staff po, ma'am. Napatingin si Renan sa kanyang ina. Mukhang normal ang sitwasyon. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba.
May kailangan lang pong ipasign. Dagdag ng boses sa labas. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Sige po. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ngunit sa pagbukas pa lamang nito, biglang may dalawang lalaking pumasok. Agad nilang tinakpan ang bibig ni Aling Rosa at itinulak siya sa loob. Inay! Sigaw ni Renan. Ngunit mabilis ang pangyayari. Lumapit ang isa sa mga lalaki kay Renan. Huwag kang gagalaw! Banta nito. Nanigas si Renan. Nasaan ang tiket? Tanong ng isa. Nanginginig si Renan. Hindi siya sumagot. Mas hinigpitan ng lalaki ang hawak sa kanyang ina. Sabihin mo na kung nasaan, kung ayaw mong may mangyari sa kanya. Napaluha si Renan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding takot. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang lahat. Ang paghihirap nila, ang sakripisyo ng kanyang ina, ang kanilang pangarap. Hindi niya pwedeng ibigay ang tiket. Hindi siya pwedeng sumuko. Wala po sa akin, sabi niya, nanginginig ang boses. Sinungaling, sigaw ng lalaki. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, biglang may kumatok muli sa pinto. Security, may report po kami. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Sandaling nagdadalawang isip. At ubili man, agad nilang binitawan si Aling Rosa. Hindi pa tapos ito. Bulong ng isa bago sila mabilis na tumakbo palabas. Pumasok ang dalawang gwardiya. Ayos lang po ba kayo? Tanong nila. Napaupo si Aling Rosa, hingal na hingal. Opo, salamat po. Agad silang tinulungan ng mga gwardiya at tiniyak na ligtas sila. Ngunit kahit nawala ang mga salarin, hindi pa rin nawawala ang takot. Napayakap si Renan sa kanyang ina. Inay, akala ko po. Mahigpit siyang niyakap ni Aling Rosa. Wala na anak, ligtas na tayo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa iyon ang katapusan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo ang lalaking may pakana ng lahat. Ang lapit na sana, galit nitong sabi. Ngunit hindi siya susuko. Hindi pa. Samantala, sa loob ng hotel, tahimik na nakaupo si Renan. Ngunit sa kanyang mga mata, may nagbago. Hindi na lamang siya takot. Mayroon ng lakas. Mayroon ng tapang. At sa unang pagkakataon, handa na siyang ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Kahit paharapin niya ang panganib. Dahil alam niya, ang susunod na mangyayari ang magtatakda ng kanilang kapalaran. At sa darating na huling kabanata, haharapin nila ang pinakamahalagang laban. Ang laban para sa kanilang buhay at para sa pangarap na matagal nilang hinintay. Sumikat ang araw na tila may dalang bagong pag-asa. Sa kabila ng nangyaring pagsubok noong nakaraang gabi, nagising sina Renan at Aling Rosa na may kakaibang lakas ng loob. Hindi man nawala ang takot, mas nangingibabaw na ngayon ang kanilang determinasyon. Anak, mahinang sabi ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang sarili. Tatapusin na natin ito ngayon. Tumango si Renan. Opo, inay. Muli silang bumalik sa opisina ng loto, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang dalawang security personnel na inatasan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Mas mahigpit na rin ang seguridad sa paligid dahil sa ulat tungkol sa tangkang pagpasok ng mga salarin sa kanilang kwarto. Pagdating nila sa opisina, agad silang sinalubong ng babaeng tumulong sa kanila. Maayos na po ang lahat, sabi nito. Nakompleto na po ang beripikasyon ninyo. Napahawak si Renan sa kamay ng kanyang ina. Ito na. Ito na ang pinakahihintay nilang sandali. Pinapasok sila sa isang opisina kung saan naroon ang ilang opisyal. Ipinaliwanag sa kanila ang kabuuang halaga ng kanilang napanalunan. Isang halagang hindi pa kayang unawain ni Renan, ngunit sapat upang baguhin ang kanilang buhay. Pipirma lamang po kayo dito, sabi ng isang tauhan. Nanginginig ang kamay ni Aling Rosa habang pumipirma.
Sa bawat guhit ng kanyang pirma, parang unti-unting nabubura ang lahat ng kanilang paghihirap. At nang matapos ang lahat, "Binabati po namin kayo," sabi ng opisyal. "Maaari na ninyong makuha ang inyong premyo." Napaluha si Aling Rosa. Napayakap siya kay Renan. "Anak, natapos din." Ngumiti si Renan, ngunit sa kanyang puso ay hindi lamang saya ang kanyang nararamdaman. May halong ginhawa, may halong pasasalamat, at higit sa lahat, pagmamahal sa kanyang ina. Matapos ang proseso, agad silang inihatid sa bangko upang maayos ang kanilang pera. Tinulungan sila ng mga tauhan upang masigurong ligtas at maayos ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang tunay na pagbabago. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanilang kwento. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Nakabili sila ng maayos na bahay, hindi na gawa sa yero at kahoy, kundi isang matibay at ligtas na tahanan. Hindi na nila kailangang mag-alala kung may bagyo o malakas na ulan. Nakabili rin sila ng mga kailangan, damit, pagkain, at iba pang bagay na dati ay hindi nila kayang maabot. Ngunit higit sa lahat, pinili ni Aling Rosa na gamitin ang kanilang biyaya sa tama. "Anak," sabi niya isang araw, "hindi lang tayo ang dapat makinabang dito." At doon nagsimula ang kanilang pagtulong sa iba. Tinulungan nila ang kanilang baryo, nagpatayo ng maliit na paaralan, nagbigay ng tulong sa mga kapuspalad, at tumulong sa mga may sakit na walang panggamot. Si Renan, na dati batang nag-iigib ng tubig at nagtitinda ng bote, ay naging inspirasyon sa marami. Nag-aral siya ng mabuti. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Sa kabila ng kanilang yaman, nanatili siyang mapagkumbaba. Isang araw, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bagong bahay, lumapit sa kanya ang kanyang ina. "Masaya ka ba, anak?" tanong nito. Ngumiti si Renan. "Opo, inay. Pero mas masaya po ako dahil magkasama pa rin tayo." Napangiti si Aling Rosa at hinaplos ang kanyang ulo. "Hindi pera ang tunay na nagpapasaya, anak," sabi niya, "kundi ang pagmamahal at kabutihan." Tumango si Renan. Alam niya iyon. Dahil sa lahat ng kanilang pinagdaanan, ang kahirapan, ang takot, ang panganib, isa lamang ang nanatiling matatag, ang kanilang pagmamahalan bilang mag-ina. At sa dulo ng kanilang kwento, hindi lamang pera ang kanilang nakuha. Nakamit nila ang isang bagay na higit pa sa kayamanan. Isang bagong buhay, puno ng pag-asa, kabutihan at pagmamahal. Ngunit sa isang tahimik na sulok ng lungsod, may isang lalaking nakamasid pa rin. Tahimik, ngunit wala ng galit. Tanging pagsisisi ang makikita sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa panlilinlang, kundi sa puso na marunong magmahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Renan, ang batang minsang napulot lamang ang isang tiket. Ngunit natagpuan ang tunay na kahulugan ng yaman sa kanyang paglalakbay. Wakas.